Para sa mga ka-riders natin na kukuha po ng NMAX, mapa version 2 or version 3, bigyan lang po natin sila ng konting comparison. Tingnan natin yung kanilang mga pagkakaiba. Sana makatulong po sa inyo ito mga riders ha. Nandito po sa harap natin mga riders itong si 2025 NMAX Turbo at katabi niya po itong si NMAX ABS na 155. Ito naman po yung version 2. Unahin na natin sa kanyang dimension. Kung mapapansin nyo sa kanyang width, almost the same sila. 740mm. Talaga lang malaki tignan po itong si version 2 kasi bulky po siya. Wala siyang masyadong mga kanto-kanto o cuts, bilugan ng kanyang shape. Unlike po dito sa NMAX Turbo, nagkaroon na siya ng kanto. At para naging robot na nga po ang kanyang itsura. Kung titignan nyo, parang na-compress siya, di ba? Pero pareho lang po sila ng lapad. Pero pagdating po sa kanyang length, mas mahaba po itong version 2 ng NMAX. Nasa 1955mm po ang kanyang length at 1935mm lamang po ang length ng NMAX Turbo. Pero pagdating naman po sa height, mas mataas po ang height itong si NMAX Turbo, nasa 1200mm at nasa 1115mm lang naman po dito sa version 2 ng NMAX. And then mas magaan po ng 4 na kilo itong si NMAX version 2. Meron po siyang curb weight na 131 kilos. At sa ground clearance naman po nasa 135mm at 765mm na seat height. And then 135 kilos po sa curb weight dito po sa NMAX Turbo. At medyo mababa po ng konti yung kanyang ground clearance na nasa 125mm at 770mm na seat height. At medyo maiksi po ng konti yung kanyang wheelbase, nasa 1,340mm ang size at 1,350mm naman po dito sa NMAX version 2. Pareho lamang po sila ng fuel tank capacity, 7.1 liters. At sa fuel consumption, hindi rin po nagkakalayo. Nasa 30 to 35 kilometers per 1 liter. Sa kanila naman pong top speed, binasihan lang po natin yung na-research natin sa Google mga ka-riders ha. Dito po sa version 2 ng NMAX, nasa 122 kilometers per hour. At 125 kilometers per hour naman po dito sa NMAX Turbo. Sige mga ka-riders, bago tayo magpatuloy, ipapakita ko na po sa inyo yung kanyang mga cash price. Okay, meron po silang price difference na nasa 25,000 pesos. Siyempre, mas mahal po itong si NMAX TexMax dahil kumpleto nga po ito sa special features. Ayan, sa kanya pong spot cash, 175,900 pesos. Dito naman po sa NMAX ABS version 2, 150,200 pesos. And then sa down payment po, 20,000 po dito sa NMAX TexMax. At sa NMAX version 2 naman po, ito po yung ABS version ha, 12,900 pesos po. Sa isang taon po, 14,725 para sa NMAX version 2. Sa dalawang taon po, 8,605. At sa tatlong taon naman po ay 6,605 monthly. At dito nga po sa NMAX TexMax, sa isang taon po, 16,525. Sa dalawang taon po, 9,645. At 36 months po ay 7,400. Sana makapagbigay po sa inyo ng idea sa pamimili. Sunod na natin yung kanilang mga available colors. Dito po sa NMAX Turbo, dalawang kulay po ang available. Meron po siyang Magma Black, yun yung nasa dulo po. At ito, categorized po siya sa color red. At meron naman pong 4 na kulay pagdating dito sa NMAX version 2 na ABS version. Ito nga pong dark blue, meron din po siyang Prestige Silver, Sword Gray, at saka Dark Petrol. Okay, wala na silang decals, puro emblem po ang ginamit. Kaya ang linis at premium po ng datingan niya. Okay, sa lighting system, dito po sa NMAX version 2, combined bulb and LED. Sa turning signals po, ayan, bulb ang ginamit. Sa headlight at DRL, full LED naman po. At dito naman po sa NMAX Turbo, full LED po ang ginamit. May projector lang pa po siya dito sa gitna. Bali dalawa siya, high and low beam. And then turning signals, DRL. Then check natin sa kanilang mga rear lights. Okay, dito po sa tail lights ng NMAX version 2, combined LED po dito sa tail light, stoplight at bulb din po sa kanyang turning signals. While dito naman po sa NMAX Turbo, pure LED po ang ginamit mula sa taillight at turning signals. And then sa front tire, pareho po ng sukat, 110/70/13, pareho pong IRC tubeless tire ang ginamit. And then, ganun din po dito sa rear tire, 130/70/13. Kaya iba po sila sa mag wheels. Dito po sa NMAX version 2, bali kulay glossy black po yung kanyang cast wheels. At kulay bronze naman po dito sa NMAX Turbo. And then sa braking system po niya, halos pareho rin po. Naka single disc na meron pong single piston caliper, pareho pong telescopic fork ang kanilang mga front suspension. And then naka dual channel ABS po ang parehong motor na to.
at pareho din po silang mayroong traction control system. Pagdating po sa kanilang mga transmission, dito po sa NMAX version 2, bali conventional CVT pa rin po ang ginagamit at naka-electronic CVT naman po dito sa NMAX Turbo. Kung titignan po natin yung kanilang mga instrument panel, pareho po naka-upright position, di ba? Hindi siya naka-slant, halos nakapantay na siya sa ating front view. Pareho naman po silang full digital, yun nga lang po, mas maganda dito sa NMAX Turbo dahil naka TFT display na po ang kanyang instrument panel with Garmin navigation. At isa pa po sa special features nitong NMAX Turbo, meron po siyang TFT infotainment and navigation, meron po siyang weather forecast, motorcycle status, phone notification, message content, and pwede nyo rin po siyang i-connect sa cellphone through Y-Connect. Meron din po naman dito sa NMAX na Y-Connect. Yun lamang po ang wala sa kanya, yung TFT infotainment. Isa pa po sa advantage nitong si NMAX Turbo, meron po siyang Y-Shift na meron po 3 levels at 2 riding modes. Yun nga pong sports mode at town mode. Yun naman po ang wala dito sa NMAX version 2. The same lang din po sa kanilang mga packet. Pareho pong walang cap dito sa left side. And then dito po sa NMAX version 2, bali power outlet pa po. At dito naman po sa kabila, bali Type-C na. Almost the same po ng size ng kanyang box. Malalim po at malawak. Ayan. And then ganun din po dito sa right side, yung kanyang pocket may cover. Ayan, medyo mababaw po dito ha. Mas malaki po sa left side ang pocket. So dito naman po sa NMAX Turbo, almost the same po ng size ng box. Then syempre pareho po silang smart keyless system. Ayan, same knob, same button, fuel and seat. Ganun din po dito sa NMAX Turbo. Tinititigan kong mabuti yung kanyang footboard. Mas mahaba po ng konti ang footboard ng Tex-Max. And then sa upuan naman po, bali plain na seat cover lang po ang ginamit dito sa NMAX version 2. And then ayan, single tone lang siya, wala na siya mga tahi. Then yung kanyang shape, okay din naman, malalim. Ayan, medyo okay din naman yung kanyang kapal. At hindi siya madulas mga riders. At dito naman po sa NMAX Turbo, kitang-kita naman natin yung kanyang tahi na kulay yellow. And then mas premium siya tignan. Magkaiba ng texture yung kanyang upuan pero hindi naman po madulas. At yung foam niya malambot din po. Halos pareho sila ng tabas o shape ng upuan. Then chine-check ko po yung kanyang grab bar. Mas bulky po ang grab bar ng version 2. Although pareho naman silang matte black lang, hindi madulas. Pero mas malaki siya tignan, no? At dito medyo payat siya. Okay, check na natin yung kanyang underseat storage. Pareho lamang po ng capacity itong dalawang to. Bali, 23.5 liters na underseat storage. Sa pwesto po ng battery, same lang din, nasa gitna. And then sa stock muffler, wala pong pinagbago. Pareho lang din po ang ginamit. Yun lang sa kanya pong engine oil capacity. Dito po sa NMAX Turbo, 1 liter po siya. At dito naman po sa NMAX version 2, nasa 900 ml po ang kanyang engine oil capacity. Pala, malilimutan ko pa. Dito po sa rear brake niya, bali single disc na meron pong single piston caliper. Pareho po silang equipped ng ABS. Lamang naman po sa rear suspension ang NMAX Turbo dahil ito po ay adjustable at meron po siyang sub tank. At dito naman po sa NMAX version 2, wala po siyang sub tank. Pero adjustable din po siya. Siyempre pareho na po silang walang kickstart. And then pareho pong may kill speed sensor yung kanilang mga side stand. Almost the same po pagdating sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected sa fuel supply system, 155cc displacement. Dito po sa NMAX version 2, meron po siyang maximum power na 15 horsepower at 8,000 RPM and 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM. Ganun din po dito sa NMAX Turbo, ang maximum power po niya ay nasa 15 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Napansin ko lang mas mataas po ang pwesto ng windshield ng NMAX Turbo, which is tama naman dahil protection po ng ating TFT display. Pero maiksi po siya dito sa baba, kita nyo dahil nagkaroon na siyang shape para dito sa kanyang projector lamp sa gitna. Dito naman sa NMAX version 2 mahaba pa siya. Pero pareho lang silang tinted, almost the same din naman. Side profile napansin ko lang yung kanyang pairings, papapansin nyo dito ho, tatlo pa yung kanyang bolt na Allen bolt ano. Saka matte black din siya.
Dito sa NMAX Turbo na bago na, naging silver na po yung kulay. Then naging dalawa na lang po yung kanyang tornilyo. Siguro naka-clip na lang to dito sa loob. Wala na siya dito ng tornilyo eh. And then sa emblem naman po ng NMAX, dito po sa version 2, ayan, meron siyang sticker pa ng 155 yung kanyang displacement. At dito po sa NMAX Turbo, inalis na po. Bali, NMAX lang yung nakalagay. At kulay gold po yung kanyang emblem. And then sa taillight, mas naaangasan ako dito sa NMAX Turbo kasi nilagyan siya ng emblem sa gitna. Ang ganda ng forma niya dito. Ang linis. Ito naman po sa mga switches and button ng NMAX version 2. Okay, dito po sa bandang harap, ayan, meron siyang menu katulad doon sa ating Aerox. Hindi po to passing light. Dito po tayo mag-a-adjust ng kanyang mga indicator or display. And then, ayan, high beam, low beam sign, turning signals, syempre horn. Dito po sa kabila, meron din po siyang idling stop, hazard lamp, electric starter push button. And then almost the same po siya ng lapad ng handlebar. Yun lang, mas naging attractive po ang design ng kanyang handlebar dito sa NMAX Turbo. Pagka metal na po yung kanyang emblem. Unlike dito po sa version 2 ng NMAX, parang sticker na lang siya. Almost the same din naman po ng texture and quality pagdating sa kanyang mga cover dito sa handlebar. And then sa kanyang mga brake levers, pare-pareho po, wala namang nabago. Foot peg, pareho lang din pong aluminum ang ginamit. Hindi na kailangan ng rubber, kaya makapit naman siya, magaspang. Ganon din po dito sa NMAX Turbo. Same quality. Pareho pong 100 ml sa gear oil capacity ang NMAX Turbo at NMAX version 2. Bago tayo magtapos mga ka-riders, i-compare lang po natin yung price ng NMAX version 2 sa NMAX standard na version 3. Dito po sa NMAX version 2 ay may price na 150,200 pesos. Dito naman po sa standard version ng NMAX version 3 ay nasa 155,900 pesos. So meron lang silang price difference na almost 6,000 pesos. Then mababa po ng 2,000 ang down payment dito sa NMAX na version 2. At 15,000 naman po ang down sa NMAX version 3. Then ayan po, i-compare nyo na lang yung kanilang mga installment basis sa 1 taon, 2 taon at 3 taon. Sige mga riders, hanggang dito na lang. Kung interesado po kayo, pasyalan nyo lang po ang mga motorsiklo na to dito po sa Premio Pagsangan, Laguna. Like, comment and subscribe sa ating channel. Salamat po.